Sagad hanggang kaluluwa ang galit ni Leonard kay Magdalene. Isang puot na hinubog ng pagkabata at tinubigan ng dugo ng nakaraan. Sa kanyang isipan, si Magdalene ang buhay na paalala ng kasalanang hindi niya kayang patawarin. Ang ina nitong itinuring niyang kabit ng kanyang daddy. Ang babaeng sinisisi niya sa pagkakasakit ng kanyang mommy hanggang sa tuluyang pagpanaw nito. Ngunit paano ko ang mismong ama ni Leonard ang magtali sa kanila sa isang kasal na hindi niya ginusto? Sa sindak at galit na sumabog sa kanyang dibdib, ginawang parusa ni Leonard si Magdalene, isang larong puno ng pigati at paghihiganti, upang pilitin ng babae na lumuhod sa ama niya at ipawalang bisa ang kasal. Para kay Leonard, si Magdalene ay isang parausan, isang sandata upang durugin ang sariling sumpa. At gayon paman, sa bawat gabing nilalandi siya ng ibang babae, habang ang mundo'y handang ibigay ang aliw na hinahanap niya. Si Magdalene ang sumisingit sa kanyang isip. Bakit siyang hinahanap ng kanyang damdamin? Bakit ang babaeng kinamumuhian niyang siyang humahabol sa kanyang mga panaginip? Darating bang sandaling aaminin ni Leonard sa sarili ang katotohanan ng kinatatakutan niya na ang matinding pagkamuhi na minsang naging apoy ng kanyang buhay ay unti-unti nang nagiging pag-ibig? Isang pag-ibig na sinilang sa galit, hinubog ng kasalanan at nagbabanta ngayong wasakin ang lahat ng kanyang pinanghahawakan. Hindi ba ito naman talaga ang gusto mo? Pwes, pagbibigyan kita. Bigla nalaki ang kanyang mga mata nang lumapit nga ito sa kanya at biglang hinawakan ng dalawa niyang kamay. Anong ginagawa mo? Huwag! Tumigil ka! Sigaw ni Magdalene nang pigilan nito ang dalawa niyang kamay. Gamit ang isang kamay nito at ang isa naman ay ginamit nito para hubaran siya. Sa totoo lang, ay hindi ko pinangarap na gawin ang bagay na ito sa iyo, Magda. Sabi nito at pagkatapos ay diniin siya nito sa sofa. Iniharang nitong magkabila nitong mga binti sa magkabilang panig niya. Ikaw ang may gusto nito, kaya pagbibigyan lang kita at higit sa lahat ay wala kang karapatang umangal. Naiintindihan mo ba? Tanong ni Leonard sa kanya at hinawakan pa nitong kanyang magkabilang pisngi gamit ang kamay nito. Pilit siyang umiling. Ayoko ng ganitong klaseng paraan. Please, pakawalan mo ako, Leonard. Pakiusap niya dito at nag-umpisa na ulit na mag-init ang sulok ng kanyang mga mata. What? Anong klase ang gusto mo, ha? Sarcastic kong tanong nito sa kanya. Tinitigan niya ito at sinalubong ang mga matatalim nitong mga mata bago tuluyang tumulong luha sa kanyang mga mata. Hindi ganitong gusto ko. Ayoko na pagtatalik lang. Gusto kong gawin yon kasama ka, oo. Pero may kasamang pagmamahal, sambit niya habang nakatitig dito. Napabuntong hininga si Magdalene habang kumakain ng mga oras na yon. Hindi niya alam pero parang napakabigat ng gising niya ng umagang iyon. Bigla-bigla na lang pumasok sa isip niya ang kalagayan niya. Namatay ang nanay niya dahil sa sakit noong 10 taong gulang siya at dahil wala siyang kamag-anak na kakilala ay pinatira siya ng dati nitong amo sa bahay nito at tinanggap na parang kamag-anak. Kahit nang tingin ng ibang tao sa nanay niya isang kabit, sa mansyon na yon na siyang nagkaisip kaya hindi na rin siya tumanggi pa na tumira doon, kapalit ng pagtulong niya sa mga gawaing bahay. Idagdag pa na napakabait naman ng lalaking amo niya at pinag-aral pa siya at binihisan. Nag-aral siya ngayon sa isa sa mga sikat na universidad sa bansa at graduating na siya sa kurso niyang management accounting. Noong bata pa siya ay palagi niyang naririnig na kinukutya ang nanay niya at maging ang mga batang kalaro niya ay paulit-ulit na sinasabi ng nanay niya isang kabit. Ngunit palagi ding sinasabi ng nanay niya na huwag niyang pansinin ng mga ganong klaseng chismis dahil hindi totoo yon. Magda, dahil sa pagtawag na yon sa pangalan niya ay bigla siyang nahila sa kanyang pag-iisip. Nang iangat niyang kanyang ulo ay nakita niyang boss at padre di pamilya ng mansyon na yon na nakatayo sa harap niya. Bakit po? Magalang na tanong niya dito. Bahagya lang naman tong ngumiti sa kanya. May sakit kasi ang driver ngayon kaya ipapahatid na lang kita kay Leonard, sabi nito sa kanya. Sandali siyang natigilan nang marinig niyang pangalan ni Leonard at hindi niya namalayan na bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso niya. Si Leonard lang naman ang taong nagpatibok ng puso niya simula nung bata pa siya, kaya nga lang isukdulan ng galit nito sa kanya. Ano nga yung sasabihin niyo sa akin, Dad? Biglang may isang tinig na nagmula sa pinto ng kusina. Sa boses pa lang nito ay alam niya na kagad kung sino yon. Kaya otomatiko niyang ibinaba ang kanyang ulo at hindi naglakas ng loob na salubungin ng mga mata nito.
Bumilis din ng wala sa oras ang tibok ng puso niya at sa halip ay nagkunwari na lamang siyang busy pa rin sa kanyang pagkain. Gusto kong ihatid mo ngayon si Magdalene sa paaralan dahil hindi pa man natatapos ni Don Mario. Ang sinasabi nito'y kaganin nitong pinutol yon. Busy ako, maikling sabi nito. Busy ka na naman? Saan ka na naman pupunta? Pwede ba, Leonard? Tigil-tigilan mo ng paglalakwatsa mo. Palagi ka na lang umaalis at hindi mo nagagawang mga dapat mong gawin. Sermon nito bigla sa anak kasunod isang mahabang buntong hininga. Dahil doon ay sumabat na siya sa usapan ng mga to. Dahil baka mamaya mag-away pang mga to. Dahil lamang sa kanya. Sir, hindi na po kailangan. Magko-commute na lang po ako. Binalingan siya ni Don Mario at bahagyang umiling. Hindi, iha. Leonard, ihatid mo siya ngayon din. Matigas na sabi nito sa anak nitong nakatayo sa harap nito. Sa puntong yun ay tinapunan siya ng matalim na tingin ni Leonard at kitang-kita niya ang pagtaas ng sulok ng mga labi nito. Arte-arte ka pa. Alam ko naman itong plano mo. Inisasambit nito na ikinapalaki ng kanyang mga mata at dali-daling umiling. Hindi ko. Hindi niya magawang ituloy ang kanyang sinasabi dahil pakaramdam niya may daan-daang piraso ng karayong ang tumutusok sa kanyang dibdib. Palagi itong ganito sa kanya. Kahit na anong kabutihan ang ipakita niya rito, ay wala itong silbi dahil nakatatak na sa isip nito na masamang tao siya. Hindi niya na kayang baguhin pang tingin nito. Leonard, muling saway ng ama nito ngunit mas naging madilim lang ang lalong mukha nito. Paano mo natin nasabihin kay Magdalene ng mga ganyang bagay? Hindi makapaniwalang tanong nito sa anak, ngunit alam niya na walang pakialam si Leonard kahit napagalitan to ng ama. Ilang sandali pa'y nakita niyang paggalaw ng panga nito. Ngunit ibinuka din naman ng bibig. Sumunod ka sa akin, malamig na sabi nito. Dahil doon, kahit hindi pa man niya natatapos ang kanyang kinakain, ay dali-dali na siyang tumayo't nilagay sa sink ang kanyang pinagkainan bago patakbong sumunod sa papalayong si Leonard. Dala ang kanyang bag. Wala siyang oras na sinayang dahil natatakot siya na baka magalit na naman ito sa kanya at iwanan siya nito lalo pat alam niyang labag na labag sa kalooban nitong gagawin. Sa kabila ng galit nito sa kanya, ang simpleng pagkakalapit nila ng ganon ay hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng kilig. Hindi niya namamalayan na paglabas nila pala ng gate ay nabangan na siya nito at bigla na lang itong hinablot ang kanyang braso. At bago pa man siya makapag-react ay tumama ng kanyang likod sa hood ng kotse na nakaparada sa likod niya. Aray, Leonard, nasasaktan ako. Mahinang sabi niya dito, ngunit nakita niya na puno lang ng pangungutya ang mga mata nito na may kasamang matinding pagkamuhi. Kung ano man ang binabalak mo, ay wag mo nang ituloy pa. Dahil hindi ako magiging katulad ni Daddy. Napapatol sa babaeng kagaya ng nanay mo. Galit na sambit nito. Hindi siya nakapagsalita ng mga oras na yun at napatitig lang dito hanggang sa pabagsak siya nitong binitawan. Sa totoo lang, ay hindi niya alam kung bakit gano'n na lamang ang tingin nito sa kanya. Katulad ng ibang mga tao. Isa pa, alam niyang lugar niya. Kahit na may gusto siya, ay hindi naman ibig sabihin nun na aakitin niya ito dahil imposibleng gawin niya yon. Lalo pat muhing-muhi ito sa kanya. Habang nasa klase siya, biglang nagbigay ng task ang kanilang professor na kailangan daw nilang maghanap ng magiging partner nila para sa task na yon. Hindi niya maiwasang ilibot ang kanyang paningin sa loob ng silid. Sa katunayan ay wala siyang malapit na kaibigan sa paaralan. Saktong kakilala lang niya ang kanyang mga kaklase dahil hindi naman siya nangahas na makipagkaibigan at wala rin namang nangahas na kaibiganin siya. Kaya nga nung kailangan niya ng partner, hindi niya maiwasang hindi isipin kung may gugustuhin bang makapartner siya. Idagdag pa na mukha siya na lang naman ang natirang walang partner at kung mag-isa siyang gagawa ng task, ay okay lang din naman sa kanya. Magdalene, gusto mo bang makapartner ako? Tanong bigla sa kanya ni Alma na katabi niya. Wala ka bang kapartner? Meron na pero kung wala kang partner. Tumigil to pagkatapos ay nilingon ng nasa likod namin. May partner ka na, Mike? Tanong nito dahilan para lumingon din siya. Umiling ito kaya ang ending ay silang dalawa ni Mike ang naging magpartner para sa task na yon. Pagkatapos nilang magkasundo ay nag-usap sila tungkol sa task at hindi niya namalayan ang pagdaan ng oras at nang masulyapan niyang kanyang relo, ay agad-agad niyang inipon ang kanyang gamit sa kanyang mesa at nagmamadaling tumakbo palabas ng building nila. Kahit na humihinga na si Magdalene, ay hindi siya tumigil sa kanyang pagtakbo. Lalo pat alam niyang susunduin siya ni Leonard ngayon dahil wala pa rin ng driver. Tsak na kapag na-late siya, kahit na isang segundo lang ay katakot-takot na naman ang mga salitang maririnig niya mula sa bibig nito.
Eksaktong kalalabas niya lang ng gate nang marinig niya na may tumatawag sa pangalan niya, kaya bigla siyang napahinto tinignan ito. Nakita niya si Mike na humahangos din papunta sa kanya habang naghahabol ng hininga. May problema ba? Kaagad niyang tanong dito, agad naman itong nilahad ang kamay nito. Naiwan mong cellphone mo, sabi nito. Bahagya siyang nagulat nang wala sa oras at pagkatapos ay dinampot to. Eksakto naman na nakita niya sa screen ng kanyang phone ang number ni Leonard at tumatawag na to sa kanya. Salamat. Sabi niya rito na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Tumango naman ito. Kanina pa tumutunog yan ang maiwanan mo. Mukhang nag-aalala na sa yung boyfriend mo, sabi nito sa kanya. Ah, hindi. Nagkakamali ka. Wala akong boyfriend. Sabi niya rito at bahagyang umiling. Napuno ng kaginhawaan ang mukha nito nang marinig ang sinabi niya at baka sa mga mata nito ang saya. Talaga? Totoo bang sinasabi mo? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Ibubukan na sana niyang kanyang bibig upang sumagot na bigla na lamang may bumusin ng sasakyan sa likod niya. Dahilan para mapahawak siya sa kanyang dibdib sa labis na pagkagulat. Nang lingunin niya ito ay ang hindi maipintang mukha ni Leonard ang nakita niya. Kaya muli niyang binalingan si Mike nang wala sa oras. Mauna na ako, Mike. Salamat. Sabi niya na lamang dito at pagkatapos ay nagmamadali na siyang naglakad patungo sa kotse. Nang pumasok siya sa loob ay hindi na siya nanghaspa na tignan ang mukha ng lalaking nakaupo sa driver's seat ng mga oras na yon. Napakatagal mo, reklamo nito pagkasara niya ng pinto ng kotse, dahilan para mapayuko na lamang siya. Pasensya na, sabi na lamang niya at napakagatlabi. Ilang sandali pa'y mabilis na humarurot paalis doon. Ang mamahaling kotse at hindi na siya nagsalita pa. Tahimik na lamang siyang nagmasid sa mga daraanan nila. Habang papalayo ng papalayon tinatakbo ng sasakyan, ay doon na siya nagtaka dahil hindi naman yun ang daan pauwi sa mansyon. Saan tayo pupunta? Hindi niya maiwasang itanong dito pagkalipas ng ilang sandali. Pwede ba niitiko mo na lang yung bibig mo? Nakakairitang marinig yung boses mo. Yamot na sabi nito sa kanya kaagad. Napalunok naman siya at nag-iwas ng tingin. Kung may pupuntahan ka pa, pwede mo na lang akong ibaba dito at mag-aabang na lang ako ng taxi pa uwi. Question niya dito at pagkatapos ay nilingon ito. Ang matatalim naman ng mga mata nito ay sumulyap sa kanya na para bang isang matinding kasalanan ang sinabi niya. Alam mo, kung hindi lang sa utos ni Daddy, nasunduin ka ay kanina pa kita pinalabas ng kotse ko. Kaya pwede ba tumahimik ka na lang? Muling singhal nito sa kanya. Pero, ano ba? Hindi ka ba marunong makaintindi talaga? Galit na sigaw nito na halos suntukin ng manibela ng sasakyan. Medyo mataas na rin ang boses nito at halatang yamot na ito sa kanya. Ang tanging nagawa na lamang niya ay ang mapakagatlabi at mag-iwas ng tingin. Naramdaman niyang matinding kirot na nagmumula sa kanyang puso. Dahil sa pagsigaw-sigaw nito sa kanya na kahit na medyo sanay na, ay hindi pa rin niya maiwasang hindi masaktan. Simula nung bata siya, ni hindi pa siya nito kinausap ng maayos. Dahil palagi na lamang itong nakasigaw. Dahil siya nangyari, hindi na siya nagsalita pa hanggang sa tumigil ang kotse sa isang luxury hotel. Ang hotel na yon ay pamilyar na sa kanya dahil lang beses na rin siya nitong isinama doon. Kasino talagang nasa loob nito at front lang ang hotel para hindi mahuling mga nagpapatakbo ng mga ito. Hate na hate niya ang mga lugar na tulad nito sa totoo lang. Agad na bumaba ng sasakyan si Leonard at hindi nagsalita. Dahil dito ay dali-dali rin naman siyang sumunod dito at halos tumakbo para lang makasabay sa mga hakbang nito. Pumasok to sa loob at pagkatapos ay kumuha ng isang silid kung saan uminom ito. Samantalang siya ay tahimik lang na nakaupo sa isang gilid at nagmamasid dito. Hindi niya binuka ang kanyang bibig dahil baka mamaya magalit na naman ito bigla sa kanya. Ilang oras nang nakalipas nang dumating sila doon, ngunit wala pa rin tong balak na tumayo doon. Hindi sinasadyang mapatitik siya sa mukha nito at mapaisip kung darating kayang araw na magiging mabait ito sa kanya. O kaya magbago man lang ang pakikitungo nito sa kanya. Anong tinitingin-tingin mo? Aboridong tanong nito sa kanyang bigla. Hindi niya kasi namalayan na napatagal na pala ang pagtitig niya sa mukha nito. Nag-iwas siya ng tingin. Wala, kasual na sagot niya. Wala, may halong panungyang tanong nito sa isang iglap ay bigla na lamang tumayo mula sa kinuupuan nito at naglakad papunta sa kanya. Dahil dito hindi niya maiwasang mapalunok at maging ang kanyang puso'y naging abnormal sa pagtibok. Bigla na rin nataranta ang buong pagkatao niya. Alam ko kung anong iniisip mo, dagdag pa nitong sabi ng makatapat nito ng tuluyan sa kanya.
Mas lalo pa niyang iniwas ang kanyang tingin ngunit sadyang malupit ito dahil mula sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niya na nilapit nitong mukha nito sa kanya. Dahilan para mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso niya kasabay ng sunod-sunod na paglunok. Anong binabalak mong gawin? Nautal na tanong niya dito. Nagulat na lamang siya nang hawakan itong kanyang babat bahagyang pinisil. Gumapang mula doon ng libu-libong kuryente mula sa kamay nito patungo sa kanyang balat. Pilit itong hinihila ang kanyang baba upang magkasalubong ang kanilang mga mata. At dahil ayaw niya ay mas humigpit pang pagkakadiin nito doon. Aray, nasasaktan ako, mahina niyang daing. Ano sa tingin mong gagawin ko? Muling tanong nito at mas sinigpitan pang hawak nito sa kanyang baba. Na ikinapikit na niya nang wala sa oras. Napilitan na siyang igalaw ang kanyang kamay upang tanggalin ang kamay nito ngunit sadyang marinang hawak nito kaya hindi ito umubra. Napangimi na lamang siya sa sakit. Wala na siyang nagawa pa kundi ang magmulat ng kanyang mga mata at salubungin na lamang ang mga mata nito. Tandaan mo, hindi ko gugustuhin na makipagtalik sa babaeng katulad mo kahit na ikaw ng pinakahuling babae dito sa mundo. Mariing sabi ni Leonard habang nag-aapoy ang mga mata. Natigilan si Magdalene ng ilang segundo dahil sa binitawang salita nito at hindi niya maiwasang isipin na baka alam nitong tungkol sa itinatago niyang damdamin para dito. Tumitig siya sa mga mata nito. Alam ko na hindi ako karapat-dapat para sa'yo at katulad ng sabi ko ay alam kong lugar ko kaya wala kang dapat na ipag-alala. Sabi niya at pilit na pinigilan ang sakit na unti-unting bumabalot sa pagkatao niya. Tumaas ang sulok ng labi nito. Mabuti naman kung ganun, huwag kang tumulad sa nanay mong malandi. Sabi nito na baka sa tono ng boses ang pagkamuhi. Palagi na lamang niya naririnig ang pangalipusta sa kanyang ina at ang pagtapak sa katauhan nito. Ngunit sa puntong yon ay hindi niya na nagawa pang magtimpi. Ano bang problema mo sa nanay ko? Pumanaw na siya't lahat-lahat pero ganyan pa rin ang tingin mo sa kanya. Bakit mo ba siya pinagbibintangan sa bagay na hindi niya namang ginawa? Tanong niya rito. Sobrang nasasaktan siya kapag naririnig niya masasakit na salita patungkol sa kanyang ina. Alam niyang mali ang mga sinasabi ng mga to. Dahil kilala niyang kanyang ina, nakita niyang paggalaw ng mga mata nito. Ilang sandali pa ay umalis ito sa harap niya at bumalik ito sa kinuupuan nito kanina walang binitawang salita. Nang mga oras na yon, hindi niya alam ngunit nangingilit na palang kanyang mga luha at pabagsak na mga to sa kanyang pisngi. Hindi niya tuloy maiwasang hindi magalit sa kanyang sarili dahil pakaramdam niya ay napakahina niya, napakababaw ng luha niya. Pwede ba? Huwag kang umiyak sa harap ko dahil nakakairita ka, biglang sabi ni Leonard pagkalipas ng ilang sandali. Hindi niya napigilang mapalingon dito. Ganyan ba talaga katindi ang pagkamuhi mo sa akin para kahit na pag-iyak ko ayaw mo makita? Puno ng hinanakit na tanong ni Magdalene. Oo, diretsa namang sagot nito na halos ikasikip ng dibdib niya. Ano pa ba naman sanang aasahan niya dito? Alam niyang gano'n na nga magiging sagot nito ngunit nagtanong pa rin siya. Habang nakatitig siya sa mukha nito, ay paulit-ulit niyang sinasabi sa isip niya na dapat itigil niya ng kahibagan niya. Pero hindi niya magawa. Biglang may kumatok sa pinto. Kasunod nito ay bigla na lamang bumukas ang pinto at pumasok ang isang sexing babae na may matamis na ngiti. Naglakad dito patungo kay Leonard at kumandong ng walang habas dito. Ilang sandali pa'y bigla na lamang itong yumukot kinawaran ng halik si Leonard sa labi. At sa leeg nito kasabay ng paghaplos dito sa likod at ang sadyang pagkiskis nito sa halos subad ng dibdib nito sa katawan ni Leonard. Namiss kita ng sobra. Malambig na usal nito pagkalipas ng ilang sandali. Nakita ni Magdalene ang pagsulyap sa kanya ni Leonard sa hindi magandang paraan. Bago nito tuluyang binuhat ang babae at nilapag sa ibabaw ng kama. Habang nakatingin sa eksenang yon sa kanyang harapan, ay kagad na napakuyom ang kamay niya. Parang libo-libong kutsilyong tumurok sa dibdib niya. Parang hindi siya nakikita ng mga to habang naghaharutan sa harapan niya. Lalabas na muna ako, sabi niya dahil hindi niya masikmurang ginagawa ng mga to sa harap niya. Pagkatayo niya ay narinig niyang tinig ni Leonard. Diyan ka lang, mariing utos nito sa matigas na tinig. Nang lingunin niya to ay matalim ang mga mata nito na nakatingin sa kanya. May kasama ka pala, sabi ng babae tumakto na para bang ngayon lang siya nito napansin samantalang nilampasan siya nito kanina. Alam niya nagkukunwari lang ito. Kung ano man ang gusto niyong gawin ay gawin niyo na lang pero ayoko makita o panoorin kayo. Sabi niya lang at muling tumalikod na. Handa na sana siyang umalis. Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, diyan ka lang. Sa pangalawang pagkakataon ay muli na naman niyang narinig ang tinig nito
dahilan para muli siyang mapatingin dito at sadyang naguguluhan. Ayaw nito na umalis siya. Anong gusto nito? Panoorin niyang mga ito sa gagawin ng mga to? Anong tingin nito sa kanya? Nakakatakot na para bang sinasabi nito. Nasubukan niya lang na suwayin to, tsak na may kalalagyan siya. Dahil sa kawalan niya ng magawa, sa halip na lumabas ay naglakad na lang siya patungo sa banyo para doon magpulong kaysang panoorin niyang mga to sa ginagawa nila. Pagkapasok niya sa loob ay kaagad na siyang umupo sa may bowl at pinunasan ng luhang bumagsak sa kanyang mga pisngi. Bakit ka ba umiiyak? Pagalit na tanong ni Magdalene sa kanyang sarili. Napakagatlabi siya pagkatapos dahil pilit na sinusupi lang kanyang hikbi. Durog na durog ang puso niya ng mga oras na yon. Mukhang sinasadya ni Leonard na makita niyang ganong tagpo para makita niya at hindi pa man siya nagtatagal sa loob ng banyo ay nakarinig na siya ng sunod-sunod na katok sa pinto ng banyo na ikinagulat niya. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha para hindi nito makitang umiiyak siya. Ilang sandali pa nga'y binuksan niyang pinto na para bang walang nangyari. Pagkabukas niya ng pinto'y nakita niya si Leonard na nakatayo sa kanyang harapan. Umuwi na tayo, malamig na sabi nito. Nang igala niyang muli ang kanyang paningin sa loob ng silid ay nakita niyang wala nang babae doon kanina. Nasaan ang babaeng kasama? Hindi pa man niya natatapos ang kanyang sinasabi ay bigla na lamang siya nitong pinutol. Kailan ka pa nagkaroon ng karapatan na pakialaman ng mga affair ko? Tanong nito sa kanya at sa tanong nito ay para siyang sinampal ng paulit-ulit. Agad niyang niyuko ang kanyang ulo at napakagatlabi na lamang. Sorry, sabi na lamang ni Magdalene dahil wala naman talaga siyang karapatan. Bakit kasi siya nakikialam? Anong buhay ang naghihintay kay Magdalene? Ngayong ang lalaking minamahal niya, simula pa lang ay masama ng tingin sa kanya. Hanggang kailan kaya niya matitiis si Leonard kung sa bawat oras na magkasama sila ay galit ang pinaparamdam nito sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.